Anyway, bumalik tayo kay Maharlika. Oh, bago ano, bumalik tayo kay Maharlika. Si Maharlika, mga kababayan, siguro wala nang matakbuhan ang lola ninyo. Wala nang mapuntahan po, 'no? Ngayon, eh, naghahatak. Pumunta sa kabilang ano, sa kabilang parlor o dun nga po sa mga kakampings, mga kababayan. Eto na, sandali. Sunod-dulan po ang ginagawang pambabastos at Uy, pagbabalahura. saglit lang, bakit ayaw naman lumabas nun? Ulit nga, ayan. Wait. Okey, Eto po, yung parang ano, parang humihingi ng puwersa sa mga kakamping na, mga kababayan. Uy, yung humahanap ng mga katulong. Pero mukhang eto. Eto napapanood ko na po siya dati, mga bossing, Ang kanyang channel is Kakamping 49,000.9 subscriber, ayan po. So ang title po dito, PBBM at Attorney Lenny pinagtanggol ng kakamping laban sa panggugurgur ni Maharlika. Hindi Boljakera nakasulat dito, Bobakera, O yan. So pakinggan po natin si kakamping, mga kababayan, ha. O eto. Ay, hinina ko pala. Jakera sa presidente ng Pilipinas. Ayan. Go! Sukdulan na po ang ginagawang pambabastos at pambabalahura ni Maharlika Jakera sa presidente ng Pilipinas at sa First Lady. Mamaya mapapakinggan po natin ang mga ginawa niyang pambabastos, no? Yung kanyang, hindi na po pambabatikos yun pambabastos na po, no? Mapapakinggan po natin. Mukhang hindi napabilib ni Maharlika yung mga kakamping, mga kababayan. Sad to say, Sir Mark, mabuti pa mga oposisyon. Kahit talunan sila, na-appreciate nila ang hard work ng PBBM administration. Sabi ni Marjorie, tabok-tabok. Okay, tuloy. And then mamaya, mapapakinggan din po natin siya na tila ng hihika ng mga kakamping, humahanap ng kakampi mula sa mga kakamping. Nananawagan na kalampagin daw natin sa Atty. Lenny na tila humahanap siya ng kakampi para may kasama siya sa ginagawa niyang kabastusan. In fairness po sa mga kakamping, talaga pong nung panahon ng eleksyon, mga kababayan, talagang iba yung iba yung buskahan, iba yung asaran ng kakamping at ng mga unit team, no? In fairness sa kanila, ang nakakatuwa after po, no, nung nanalo na, siguro after 2 weeks, meron pang mga nangaasar, may asaran pa din. Pero pagkatapos po nun, talagang hindi natin sila masyadong narinig na, mga bossing. Yung pala, nakatutok pa din sila sa current administration. Pero dahil nga po okay sa kanila yung ginagawa ng administrasyon ngayon, kaya po tahimik lang sila. Pambabalahura sa presidente. Ang una po natin mapapakinggan ay yung mga pinasasabi niya sa First Lady. Ito na po. Sino tinilas ka? Sino giatay ka? Wala kang kapangyarihan, botod ka. Wala kang kapangyarihan. Sumausaw ka lang. Dahil sa kabila ng ang puting na chinochok-chak na iba. Dahil sa pangsukan na sa gitik mo, sa kipay mo, dahil mabagnot ka. Pero nag-stay ka sa ngalan ng power. Dahil Isaya si Kuting at nagpa-jombag-jombag lang. Ito po ang idinudulot ngayon sa ating kahirapan sa sobrang below the belt at sobrang hindi katanggap-tanggap yung mga... Hindi na din po kinaya ni kakamping, mga kababayan? Wala po Ano yung mga, ewan ko, maghihimok ka, biruin mo, lalo pa dyan, no? Dahil po, alam naman po natin, mga kababayan, mas, kumbaga, sa kakamping po, madami din po yung mga talagang, ano tawag dito? Iba yung mga propesyon, matataas sa mga propesyon, mga bossing. Gusto mong himukin, gusto mong kampihan ka ng mga kakamping, pero yung mga salita mo, pangkanto, tsuktsak, jombag, yung mga ganyan. Hindi papasa sa kanila yan. Di ba? Hindi pa, ay nako, talagang hindi marunong humanap ng kakampi binibitawan ng salita. Kung meron siyang nakikita, dapat batipusin sa First Lady. Dapat nag-stick sa issue at batipusin niya. Correct. Pero ang dami niyang sinabi na hindi nakaya-aya.
sino pa sa palagay niya ang maniniwala sa kanya? Ito naman ang pinagsasabi niya sa Presidente ng Pilipinas. Ayan, nakita nyo ha. Hindi niya makonbinsi lalo ang mga kakamping. Pakinggan po natin. Buwak na Marcos Jr. Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Buwak ang ina mo billion times. Lisa Araneta Marcos aka Butod, Mudlo, Potot, Polboroni. Sobra yung galit mga kababayan. Siguro sobrang umasa to. No? Siguro sobrang umasa si Madam. Na talaga namang ito na lang yung huling alas ko, ito na lang yung huling baraha ko. Naunsyame pa. Oh. Kaya ramdam na ramdam mo no? Oh. Ikotina lahat na hindi ka magwawagi. Buwak mo trillion times. Kung gaano karami ang ninakaw mong pera, kukolekta mo sa Bureau of Customs, sa smuggling lahat, ganyan karami ang gusto kong mura na ibato sa'yo. Kulang pa yan. At kung tumantay lang pa mo, kung may chance lang ako, duduraan kita. Duduraan kita ng bonggang-bongga sa lahat. Nakapabuyan. Aray ko. Walang hiya mo sa Pilipinong isang malaking demonyong ipinanganak. Ang nakakalungkot mga kababayan, ganyan na talaga yung galit mo, ganyan na yung mga ipinapakita mo sa mamamayang Pilipino, pero karamihan pa din po hindi mo makumbinsi, Yun ang nakakalungkot. At isa pa, 1, 2, 3. Oh. Yung 3 na yon is Taberna, Bacudio, at Quiñones. 2 plus 2 equals 4 million pa. Hindi natin matandaan kung ano yung kay Taberna, no? Sa mundong ito, na binudol nyo lahat ng Pilipino. Umasa ang Pilipino nung ako'y umaten, May 7, napakilala dyan sa Soler. You know that? Oh. Narinig kong tumatamis ang taong bayan na lumalapit sa akin, Miss Maharlika. Sana Uy. magkatrabaho na kami pag naging presidente na si Putin. Hanggang ngayon, nag-e-echo sa akin yan. Diba? Sobrang hindi nakatanggap-tanggap yung mga binitawan niyang salita. Kung sinasabi, ako ay hindi sumuporta kay BBM, ako po ay isang kakamping. Pero hindi naman din po natin dapat tinotolerate at pinapayagan ang ganitong kabalahura, no? Na paraan ng pagsasalita sa presidente ng bansa. No? Considering na sila yung bumoto kay BBM. Ang mga kakamping hindi kami sumuporta kay BBM. No? Pero mamaya, ipapakita ko po sa inyo kung bakit kami at pagyan itong taong ito sa kabila ng pinagagawa niya, pinagsasabi niya sa First Lady at sa Pangulo ng Pilipinas, hindi nagbunga ng maganda yun. Oh, yun. Kasi nga, di ba, may mga, yung sasabihin po, ipapakita, kumbaga, sinasabi ni Maharlika, mga kababayan, na, kumbaga, walang nagagawa ang presidente ninyo, walang pero mismong kakamping po, mga kababayan, sinupalpal siya. Ganito yan, sinasabi niya na walang ginawa ang presidente, pero dito po na siya nasupalpal. Dito sa mga proyekto ng Pangulo. O yun. Ganon dapat. Which is, ako, mga kababayan, isa-shoutout ko po si DJ Byron Music and Topics TV. Ayan. Shoutout, Tolmark. Ayan, supportahan din po natin yan, mga bossing. Gusto ni Maharlika, ambassador. Whether you like it or not. Kaso, hindi po ubre. No? Hindi po ubre. Sa pagsasalita pa lang po, paano haharap sa taong bayan yan? Pagka ganyan magsalita. Diba? Akala mo naman, napakataas ang kanyang pinag-aralan. Yang ahas na hitad na yan, sabi ni Ellen. Buti po, nandyan kayo para malaman ng taong bayan ang totoong balita sa admin ni PBBM. Kahit noon pa, panahon ni Apo Lakay, mabubuting tao po sila. Kabutihan ng bansa at taong bayan ang hangad nila. Ayan. Shout out po, sabi ni Ma'am Cheryl Santa Maria. Hindi pwedeng ambassador ang bastos. Ayan po. Hay nako. Lumuwag na ang mga tornilyo sa utak, bastos ang babaeng yan. Sayang mga kababayan. Yung mga ang nakikita ko, ang hirap na ng sitwasyon niya. Kanina po, pinapanood ko yung vlog niya. May mga part na parang sa sobrang galit niya, gusto niya na maiyak. Sa sobrang merong mga nagkakaso sa kanya dahil doon sa mga pinagsasabi niya,
makikita mo gusto niya nang maiyak. Pero siyempre, itatanggi niya yan. Pero siyempre, hindi niya sasabihin yung totoo niyan. Kasi nga, ang pakita niya sa taong bayan, malakas pa siya eh. Pero eto, mga bossing, tingin ko, no? Tingin ko, kasi itong mga tao na to, Katunying, Abel Bacudio, tapos ewan ko lang kung si Mr. Quiñones maaawa. Tingin ko, mga kababayan, kahit kung ano-ano na yung mga pinagsasabi niya sa mga taon to, kapag yung bigla lang siyang nahimasmasan, biglang nakapaligo ng malamig na tubig at naisip niyang, tama na, magsusorry na lang ako. Tingin ko yung mga babait nung tao na yon, mga bossing, biglang erase lahat yan. Tingin ko lang Pero alam ko marami sa inyo ayaw nyo mangyari yon. No? Ako po, kahit na ganun yung nakikita ko sa kanya, naaawa pa din po ako eh. Kasi yung tinatahak niya, kitang-kita po natin, pasira po ang buhay. Mga kababayan. Malalambot po yung puso ng mga tao na yun at hindi mo mararamdaman na talagang hindi pwede, kakasuhan kita. Ganyan yung mga pinagsasabi mo sa akin. 'Di ba? Nararamdaman ko pa din po doon sa mga tao na yan, Katunying, ganito humihingi na ako ng patawad. Yung maramdaman ng mga yon, mga kababayan. Kasi dead end na siya eh. Nung mga pinagsisigaw niya, yung mga pinagkakalat niya, mga bossing, nasaan po ba yun? Nasaan yung mga ebidensya nun? Ano pangako sa kanila sa tamang panahon? Pinoy Islander, silent martial law, 700 million for job demolition of Duterte's, Kibuloy, and SMNI. Isa-isahin natin yan. Duterte, yan kay dating Pangulo Duterte, siya na mismo yung mismong sa kanya na nanggagaling yung pagbagsak niya, yung paiba-iba ng mga statement, yung pagbintang, tapos biglang sabi ng PIDEA, walang katotohanan yan, yung mga ganon, siya na din yon, no? Kibuloy, bago pa lang po maupo ang ating presidente sa Estados Unidos, hinahagilap na po si Pastor Kibuloy. SMNI, merong mga nilabag na may mga nilabag sa batas, kaya ganyan nangyari. Kaya yung 700 million demolition job, ay nako, mapapakamot na lang kami sa ulo sa inyo, no? Masyadong iba. Ano ba? Mahilig ba kayo sa soft drinks? Mahilig kayo sa Coke? Mahilig kayo sa soft drinks, ano? Kaya yung imahinasyon nyo ang tataas. Ano, mga kababayan? Hindi po ba? So, ulitin ko po, ako kahit na buwisit ako doon sa mga pinagsasabi niya, tapos pag hinanap po natin yung, asa ebidensya mo dyan? Kahit ganun po, naawa pa din po ako no? May nanay pa din ako, may kapatid akong babae, meron anak akong babae. Kumbaga, sana na lang po magising isang araw to, kasi dead end na po talaga siya. Dead end in a way na wala nang pupuntahan, mga kababayan. Wala nang pupuntahan dahil yung mga ibinibintang niya, yung mga pinaggagawa niyang kwento, wala naman din siyang mga ebidensya. Tamang panahon. So sana magising siya, mahimasmasan siya na subukan ko na lang humingi ng sorry. No? Subukan ko na lang humingi ng pasensya. Baka sakali. Dahil yung nakikita ko, yung tatlo, isang babae, nasa harap mo, humihingi ng patawad, talagang, kumbaga galing sa puso niya, mga kababayan. Siguro, pasensya na po alam ko hindi kayo mag-a-agree sa akin, pero magiging masaya po ako kasi ayaw naman po nating lahat, mga kababayan, na may isang buhay na nasisira, ayaw natin ng may isang buhay na dumadating sa punto na ganyan. Pero, naiintindihan ko po kayo kasi talagang sukdulan na din po yung kanyang mga sinasabi. Anyway, mga kababayan, Chris,
Ayan, good day idol, pa-shout out. New subscriber mo from Tustin, California. Sir Edwin Aribe, Keps, marami pang milyon ang parating sa iyo. Marjorie Tabok-Tabok, hello ma'am, beautiful Coco Melon. Magpapaalam na din po ako mga bossing. Ryan San Pedro, maraming salamat sa pagstay nyo dito and ingat po tayong lahat. Maraming salamat and God bless.